mga kabus sa kahabaan ng Aguinaldo Highway Cavite dahil papunta tayo ng Silang. Pero yung Silang na pupuntan natin dito yung sa bandang kaliwa, ang lusot na nun doon sa may Santa Rosa Tagaytay Highway. Yan. Sa wakas dumating na rin tayo dito sa Perlas ng Silang, Silang, Cavite. So ito na yung pinaka main entrance nila. Itong nasa kaliwa nating kalsada. Di natin alam kung saan papunta yan. Dito na lang tayo sa harapan mismo ng Perlas ng Silang. Kung mapapansin niyo mga kabusing, yung mga parking area nila dito maganda rin dahil sa napakalawak. Kasyang-kasya kahit ilang service ng sasakyan pwede dito. Titingnan na natin sa loob kung ano yung nasabing natatagong ganda. Picture dito sir sa entrance ng restaurant, then dito po yung daan natin for entrance. Ayun yung ano, Restaurant, sir. Tapos yung daan dito. Ito po sir, Ito ayun na. sa apo. Hanggang saan ba to? Hanggang sa may taas sir. Hanggang mayroon pang makita. Thank you po. Thank you po. Ibang klaseng buhok nito ah. Saka ang tangos ng kanyang ilong. Habang tulog pa. Ito ang Perlas ng Silang dito sa Silang, Cavite. Dito sa Perlas ng Silang. Paano kaya ito napunta dito? napaka colorful na mga flower.
para yung mga kulay nung panahon, ano, mga ganito. Napakaganda ng bulaklak dito guys sa Perlas ng Silang. Dito ninyo makikita yung mga bulaklak na napakaganda ng mga kulay niya. Isang kubo doon, no? Ito palang kubo dito. Ito ang malimit natin nakita. Pero ang kakaiba sa kubo na to, meron siyang parang pinakabalkonahe, tapos meron siyang kwarto. Yata yung bulaklak na sinasabing balahibong pusa. Di ba yung biguti ng ano ng pusa? May mga ganito siya, oh. Nakaganon yung biguti ng pusa. So, itong mga napakasimpleng bulaklak na ang gaganda nilang tingnan. Ibang kulay niya, oh. Yung violet at saka yung kulay pink, isa lang ang ano nila. Yung sanga nila, oh. Ito yung talahib na kulay violet. Di ba kalimitan nakikita natin ng talahib yung kulay green. Ito naman tong kulay violet. Dito ninyo yung matatagpuan. Di ba ang ganda pala ng talahib. Yung kulay green, yung talahib na yun, tinatabas lang natin yun. Pero yung kulay violet pala, napakaganda ng talahib na to, oh. Ito, hot streets. Dito. Bubong mga tayo. Ilang taon ka na siya nagtatrabaho dito? Oh, bago pa lang. Ano ka naman napasok dito sa Perlas ng Silang? Mga kaibigan na po. So connection sa mga kaibigan, ano? Kumusta naman yung pagtatrabaho natin dito? Okay naman po, kahit mainit, kaya naman po. Kaya naman. Pero kalamitan, ganito rin, ano? Maganda rin yung panahon dito. So ito si Kuya Ricky. Si Kuya Ricky ang kasama natin ngayon. Itong mga nakikita ninyo mga kabusing, siyang may gawa nito. Tingnan mo yung ginagawa niya, oh. Ang gaganda mo. Ano yan, Kuya? Ina-transplant pa lang dyan? Opo, transfer lang po yan galing sa plastic. Yun. Mga ilang buwan siya o years bago siya mangulaklak? Mantlang po yan. Tapos mangulaklak na siya? Pinakamatagal na 4 months. Mga 4 months. Itong mga ganito, matatagal na ba yung ganyan? Mga ganito po, mga year talaga po, matagal talaga po. Kasi ito talaga yung pinakantibay sa inyo. Ay, yung ganito. So, ibig sabihin pala, itong mga halaman, mayroong matagal sa init, mayroon din mahina sa init. Pero yung mga ganito, talagang ito yung sinasabing pang outdoor. Ito po, pwede sa pang indoor, pwede sa pang outdoor.
Yung ganito. Ito, Ito ang outdoor talaga. pang outdoor siya. Yung nasa gitna. Mga pang-indoor lang po yan. Pang indoor. Ano yung buwan talaga na nag-bloom itong ano na to? Wala naman since buwan sir. Continuous lang siya. Basta pag punla mo siya, Oo. pag napunla mo siya, after 3 days, 4 days, pwede pag slibo na siya, after 1 year, pwede na siya i-lipat sa plastic. Lipat-lipat lang. Ano yung pagdidilag natin dito? Araw-araw ba or yung pagdidilig? Araw po siya, depende naman po sa panahon kung halimbawa, hindi naman mainit araw-araw. Oo. Hindi naman mainit. Dahil naman sa biligan. Pwede na yon. So, ay importante hindi po siya lalagtak. Nami-maintain yung ano niya yung sariwa niya. Yung mas mahirap to pag buwan ng April, yung tag-init. Ay talagang pagsala talaga po, talaga kailangan mag-limitin ko sa bilig. Kasi kung limitin sa bilig, magawa sa isang araw mainit. Hindi na sa isang araw malalangkan sa siya. Mahirap din pala, Mahirap din palang maintenance ng ganitong mga halaman. Pero depende naman po yung sa mga halaman, sir. Halimbawa, mga ganito. At kahit isang linggo pa ito hindi diligan, sir. Okay lang siya. Okay lang siya. Kasi pag-init talaga siya. Pero mga ganito, halimbawa, hindi naman talaga ito siya asin sa pag-init. Oo. Kasi isang araw hindi mo siya madiligan, diba? Ingat mo lang magang ng hapon, pag hindi mo siya madiligan, malalangkan siya, mag-init siya. So, ito pala, bawat bulaklak, bawat halaman, alam na ninyo kung ano yung mahina sa init, yung tama lang siya sa panahon. So, ang inaabangan ninyo, yung dapat diligan talaga, para ma-maintain yung sariwa niya. Para hindi siya mamatay. Para hindi siya pumatay. Dito sa bandang to mga kabuting, kung makikita ninyo, ang style pala dito, yung mga ganon, mga bagong tanim, dito sumisibol, tapos may bago na naman tanim. Tanim lang sila ng tanim para hindi mawala ng halaman dito. Pag may bakanting lote, tataniman nila. Ma'am, anong tawag ng ibon na yan? Ano? Ay, peacock. Kaya pala yung design ng halaman niya pag ganon, dahil yung peacock na yung gumagano yung buntot niya. So kung makikita ninyo mga kabosing, yung peacock niya, bali ito na yung pinaka goes out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I don't know where to sleep. Is there some man you can tell me? He walks on with that. Kung makikita ninyo dito mga kabusing, ibang-ibang pakiramdam dito sa loob. Crosses the street. Seemed embarrassed to be there. Oh, think twice. It's just another thing for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another thing for you, you and me in paradise. Just think about it. Whoa. Just think about
Hanggang dito na lang mga kaboss, ang inyong nakasama, Boss Edgar po lamang.